Cheating is a choice. Yan ang madalas kong naririnig mula sa mga taong nasaktan dahil sa panloloko ng kanilang mga partners. Pero paano kung pinili nilang mag-cheat para maisalba ang kanilang sariling damdamin o ang kasalukuyan nilang relasyon? Maaati mo pa rin ba siyang patawarin? Dear Mama Mia, sa totoo lang ay ilang beses kong pinag-isipan kung ipapadala ko ba ang sulat ko na ito. Alam ko kasi na marami ang magre-react sa aking ibabahaging kwento sa inyo ngayong araw. Sigurado kasi ako na maraming babae ang magsasabi na ginawa ko ang panluloko sa partner ko dahil sa gusto ko at hindi dahil sa kung anumang rason na sasabihin ko dito sa liham ko. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Junjun. 30 years old na ako ngayon, may asawa at meron na rin kaming 2 anak. Nagtatrabaho ako bilang isang ahente ng gatas. Kahit mahirap ang trabaho, ay pinag-iigihan ko ito lalo na ngayon na may 2 na akong mga anak. Matagal na kaming nagsasama ng aking asawa, pero ikinasal kami 4 years ago pa lamang. Mama Mia, hindi ko naman masasabi na siya ang first love ko. Pero sa kanya ko nakita ang pagmamahal na punong-puno ng pagpapatawad. Oo, Mama Mia. Aminado ako na nagkasala ako sa kanya hindi lang 1 beses, kundi 3. Komento nga ng mga nakakilala sa amin ay sobrang swerte ko raw sa asawa ko dahil hanggang ngayon ay pinipili pa rin niya akong patawarin sa kahit anumang sitwasyon. Mama Mia, aaminin ko din na lahat ng babaeng sangkot sa panluloko ko sa kanya ay hindi ko rin naman talaga minahal. Kainisan yun na ako pero yun talagang totoo. Kumbaga, lahat sila ay panandaliang aliw lamang. Fling-fling lang kumbaga. Lahat sila ay ginamit ko lang upang matabunan ng tunay kong nararamdaman noon. Mama Mia, sisimulan ko ang aking kwento sa pagpapakilala ko sa aking mahal na asawa na itatago na lang natin sa pangalang Joy. Maganda, sexy, at matapang na babae si Joy, Mama Mia. Opposite kaming 2. Dahil siya ay lumaki sa isang broken family, habang ako naman ay lumaki sa isang buo at masayang pamilya. Both parents ni Joy ay may kanya-kanya ng mga pamilya, Mama Mia. Tapos siya ay naiwan lamang sa pangangalaga ng kanyang lola. Lahat ng iyan ay alam ko kahit noong nagsisimula pa lamang kaming kilalanin ng bawat isa. Hindi naman naging issue sa akin, Mama Mia, dahil mahal ko si Joy at hindi sa kung ano ang meron siya. College na kaming pareho nung magkakilala kaming ni Joy. Nagkakilala kami dahil yung isang kaibigan niya ay pinsan ng girlfriend nung isang kabarkada ko. Magulo ba, Mama Mia? Basta yun na yun. Nung una ay hindi ko siya pansin dahil kahit na maganda siya, ay ramdam na ramdam ko, Mama Mia, na malakas ang kanyang personalidad. Hindi kasi ganoon ang ideal girl ko, Mama Mia. Ayoko sa mga babaeng matatapang at malalakas ang personality. Ayoko sa mga babaeng natatabunan ng personalidad ko. Ang gusto ko kasing babae ay yung mahinhin at gusto din ako, Mama Mia, na ako talagang nasusunod sa aming relasyon. Mama Mia, kaya nung nirereto nila ako sa kanya ay agad talaga akong tumanggi. Ano ba?
Tigilan nyo na nga kami. Isa pa, may nililigawan na ako, no? Palusot ko nung minsang pinagpa-partner nila kami. Pero lahat ng hindi ko nagustuhan sa kanya, Mama Mia, ay bigla na lang naglaho nung makilala ko na siya ng lubusan. Humanga talaga ako sa kung paano niya nalagpasan ang lahat ng mga pagsubok sa buhay niya na dala ng pagiging produkto niya ng isang broken family. Dumaan siya sa matinding pambubuli raw noon, Mama Mia. Ang lahat ng pinagdaanan niya ay ang nagtulak sa kanya para maging mas matapang na harapin ang buhay. Mama Mia, nagsimula lang sa paghanga ang nararamdaman ko sa kanya hanggang sa mapunta na nga sa tinatawag nilang pag-ibig. Hindi na rin ako nag-aksaya pa ng panahon nung naramdaman ko na ginugusto ko na si Joy. Niligawan ko siya, Mama Mia, at para ipakita sa kanya na seryoso ako sa aming dalawa, ay pinakilala ko siya kaagad sa aking mga magulang. Buti na lang talaga at okay naman sa parents ko si Joy. At ganun din naman ako sa lola niya. Oo, Mama Mia, tanging ang lola lang ni Joy ang aking nakilala. Mula daw kasi nung mag-asawa ang kanyang mga magulang, Mama Mia, ay parang naputol na rin ang kanilang komunikasyon at ang relasyon nila sa isa't isa. Kahit nga daw sa pagpapaaral sa kanya ay minsanan lamang kung magbigay ang mga ito. Mama Mia, kahit hindi niya tahasang sabihin sa akin, ay alam ko na may nararamdaman siyang galit para sa kanyang mga magulang. Alam ko din, Mama Mia, na may kulang o may patlang siyang nararamdaman sa kanyang puso. Kaya naman isinumpa ko noon sa sarili ko na gagawin ko ang lahat upang kahit papaano ay mapunan ko ang patlang na yon. Mama Mia, aaminin ko sa iyo na hindi siya madaling mahalin. Nung sinagot niya ako, ay totoong naging masaya naman talaga ako. Lalo na nung nakikita ko na din naman sa mga kilos niya, Mama Mia, na mahal na rin niya ako. Nariyan yung pag-a-update niya sa akin kung saan siya, pati na rin yung pagtatanong niya sa akin kung nasaan ba raw ako. Mama Mia, nung naging opisyal ng kami ni Joy, ay mas lalo ko pa siyang nakilala. Doon ko nalaman na marami siyang insecurity sa buhay niya. Lalo na kapag nakikita niya ako na may kausap na ibang babae. Palagi siyang advance kung mag-isip. Kahit wala naman akong ginagawa, ay lagi niyang pinapalabas na meron, Mama Mia. Lagi siyang nagagalit sa akin. Napaka-possessive at napakasilosa niyang girlfriend. Nung una ay cute pa yun sa paningin ko. Ang sabi ko nga, ay mahal na mahal niya talaga ako kaya siya nagsiselos ng ganon. Pero hindi nagtagal nakaka-discourage ng ganon niyang ugali. Hello babe, nasaan ka? Di ba wala ka ng pasok ngayong hapon? Yan agad ang bungad niya sa akin nung sinagot ko minsan ang tawag niya. Babe, nandito lang ako sa may computer shop. Naglalaro lang kami ni Miggy ng computer. Sagot ko naman sa tanong niya, Mama Mia. Si Miggy? Sino pang ibang kasama niyo? At saka bakit hindi mo sinabi sa akin na pupunta kayo dyan? Siguro wala kayo sa computer shop, ano? Nagsisinungaling ka na ba sa akin? Naiirita niyang saad, Mama Mia. Sa totoo lang ay sobra-sobra na akong nasasakal sa relasyon naming dalawa ni Joy. Pero hindi ko naman magawang sabihin sa kanya. Sa tuwing nawawala na ako ng pasensya sa kanya ay lagi ko na lang sinasabi sa sarili ko na epekto yan ng kanyang mga naranasan noon. O di naman kaya ay takot lang talaga siya na mawala ako sa kanya
tulad ng pagkawala sa kanya ng kanyang mga magulang. Pero Mama Mia, tao lang din naman ako. Napupuno rin ako sa mga ganoong ugali niya. Kaya hindi ko napipigilan minsan na sagutin siya na may kasamang inis. Ganito na lang ba tayo palagi, ha? Ano bang dapat kong gawin para maniwala ka? Gusto mo ba na minu-minuto magpapadala ako sa iyo ng picture sa kung nasaan ako at kung anong ginagawa ko? Ilang segundo din siyang nanahimik sa kabilang linya bago siya sumagot sa akin na kung ayaw mo ng ganitong girlfriend, edi maghiwalay na tayo. Umuwi ka na. Kung ayaw mo na tapusin natin ang relasyon nating ito. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay agad niyang pinutol ang tawag sa kabilang linya. Nagalit talaga ako sa ginawa niya dahil pakiramdam ko ay hindi niya ako nire-respeto. Feeling ko, Mama Mia, ay wala na akong ginawang tama sa mga mata niya. At dahil sa galit ko, Mama Mia, ay hindi ko siya sinunod. Hindi ako umuwi ng bahay at nagtagal pa kami sa kakalaro hanggang sa hindi na nga namin namalayan pa ang oras. Pagka-uwi ko sa bahay, Mama Mia, ay agad ko siyang tinawagan. At gaya nga ng nasa isip ko, ay hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Kahit yung mga text messages ko sa kanya ay wala ring sagot. Mahal ko siya kaya hindi din ako mapakali. Kinabukasan ay sinundo ko siya sa bahay nila para sabay na kaming pumasok sa eskwela. Kitang-kita ko na namumugto ang kanyang mga mata, kaya naman, Mama Mia, agad din akong nakaramdam ng guilt sa aking ginawa. Mabuti na lang talaga at kinausap pa niya ako. I'm sorry, babe. Nainis lang talaga ako kasi parang wala kang tiwala sa akin. Alam mo naman siguro na hinding-hindi kita lolokohin, hindi ba? Pagpapaliwanag ko sa kanya. One thing that I like about her, Mama Mia, ay madali lang siyang magpatawad. Kaya nga siguro hanggang ngayon kami pa ring dalawa. Nag-usap kaming dalawa, Mama Mia, at nagkaintindihan din. At inakala ko nga na yun na ang simula ng pagbabago niya at pagsasaayos ng relasyon naming dalawa. Pero nagkamali ako, Mama Mia. Dahil ang inaasahan kong pagbabago ay hindi naman nangyari. Ganun pa rin siya towards me. Hanggang sa tuluyan na akong nasakal sa kanya. Umabot ako sa punto na gusto kong makahinga at ang naging way ko ay ang madalas na pagsama ko sa mga barkada ko para uminom. Nung una ay maayos naman pero nung sumunod na mga araw ay unti-unti na silang nagdala ng babae para makasama namin sa inuman. Sa totoo lang, Mama Mia, ay wala naman akong balak na mambabae noon. Pero dahil na din sa impluwensya ng mga barkada ko, ay unti-unti akong naging open sa pakikipag-flirt sa ibang babae. Ang babaeng nakakasama ko noon ay itago na lang natin sa pangalang Dayan. Maganda siya. Pero hindi tulad ng girlfriend ko, Mama Mia, ay hindi demanding ng oras si Dayan. Ayos lang sa kanya kung mag-text man ako o hindi. At aaminin ko, Mama Mia, na malaki ang naitulong niya sa akin upang maging hingahan ko siya sa tuwing nag-aaway kaming dalawa ng girlfriend ko. Hindi ko nga alam kung paano pero naitago ko ang tungkol kay Dayan mula kay Joy ng higit sa 4 na buwan. Masayang kasama si Dayan, Mama Mia. Pero kahit masaya ako sa piling niya, ay alam ko pa rin na hindi ko siya mahal at nag-iisang babae lang ang nasa puso ko. Iisang babae lang ang minamahal ko at yun ay walang iba kundi ang girlfriend kong si Joy. Pero dahil masaya akong kasama si Dayan, ay hindi ko din mapigil ang kung anuman na meron sa aming dalawa, Mama Mia. Oo. Hindi nga kami opisyal na magkarelasyon ni Dayan
pero ilang beses din na may nangyayari sa aming dalawa. Mama Mia, sa tuwing nagaganap ang pagtatalik namin ni Dayan, ay sinisigurado ko naman na protected ang aming pagtatalik. Hanggang sa dumating na nga ang araw na pinaka-kinatatakutan ko. Nakita kasi ni Joy ang post ng isa sa mga kasama namin, kaya nalaman nito kung nasaan kami. Mama Mia, kung hindi ba naman talaga mapaglaro ang tadhana, ay nahuli kami ni Joy sa akto na naghahalikan kami ni Dayan. Nasampal niya kaming dalawa. Walang hiya ka, manloloko. Sigaw niya sa akin. Matapos niya akong sampalin, Mama Mia, ay umalis din siya. Hindi din naman ako nagdalawang isip na sundan ang girlfriend ko. Oo, Mama Mia. Kahit na may pagkaloko-loko talaga ako, ay nung mga panahon na yun ay totoong natakot ako. Dahil ang akala ko talaga yun na ang katapusan ng relasyon naming dalawa ni Joy. Ilang araw niya akong hindi kinibo, Mama Mia, hanggang sa ma-corner ko na siya. Babe naman, please mag-usap naman tayo. Ipapaliwanag ko ang lahat. Pagmamakaawa ko sa kanya. Pinagbigyan naman niya ako, Mama Mia, kaya kinuha ko yun na oportunidad para makahingi ng tawad sa nagawa ko. Babe, sorry talaga. Hindi ko naman sinasadya. Sobrang nasasaka lang talaga ako sa relasyon natin. Babe, naghanap lang naman ako ng mahihingahan. Alam ko na hindi sapat na dahilan yun, pero maniwala ka. Nagawa ko lang yun para hindi ako sumabog sa mga away nating dalawa. Dahil ayokong maghiwalay tayo. Mahaba kong paliwanag, Mama Mia. Alam ko naman na hindi sapat na dahilan yun, pero sinabi ko pa din yun sa pag-asang matauhan siya at magbago ng kanyang ugali at nang makapagsimula kaming ulit. Pero hindi ko inasahan ang sinagot niya sa akin. Sorry kung nasasakal ka na sa akin. Pero siguro nga tama ka. Kaya nagdesisyon na ako na mag-cool off na lang muna tayo. Gusto ko munang ayusin ang damage ng ginawa mong panloloko sa akin. Kaya pakiusap lang. Layuan mo na muna ako. Mama Mia, hindi ako pumayag sa hinihingi niyang cool off. Babe, hindi ako papayag. Kung gusto mong mag-heal, sasamahan kita. Hindi ba dapat yun ang tamang gawin dahil ako naman ang nanakit sa'yo? Kaya dapat lang na samahan kita hanggang sa gumaling ka? Mama Mia, kinapalan ko na ang mukha ko pero natatakot kasi ako na baka pag binigyan ko siya ng space, Mama Mia, at baka pag ibinigay ko sa kanya ang gusto niyang cool off, ay makahanap siya ng iba. Selfish na akong selfish, pero hindi ko kayang makita na may kasamang ibang lalaki si Joy. Labis kong pinagsisihan ang nagawa ko sa kanya, Mama Mia. At simula nung araw na yun ay ipinakita ko sa kanya na araw-araw, Mama Mia, ay siyang pipiliin ko. Araw-araw kong ipinapakita sa kanya na nagbago na ako. Hanggang sa makagraduate na kami ng college at makahanap na ng kanya-kanya naming trabaho. Mama Mia, dahil sa nagawa kong kasalanan sa kanya, ay mas naging mahigpit pa sa akin si Joy. Kung noon ay nasasakal na ako, ay mas triple ngayon ang ginagawa niyang paghihigpit sa akin. Pero okay lang naman yun. Ayos lang sa akin dahil kasalanan ko naman talaga. Alam ko na matagal-tagal pa bago ko makuhang muli ng buo ang kanyang pagtitiwala. Pero ang sabi ko sa sarili ko, Mama Mia, ay handa ako na hintayin gaano man katagal yon. Ipaparamdam ko rin sa kanya na sa kabila ng pagmamahal ko, na sa kabila ng pagkakamali ko ay siya pa rin ang minamahal at nilalaman ng puso ko. Nung makapagtrabaho na kami, Mama Mia, ay mas napadalas pa ang date naming dalawa. Siguro ay dahil may panggastos na kami.
Nagkasundo din kami na at least 2 beses sa isang linggo, dapat ay nagtatalik kaming dalawa. Pareho din kasi kami ng love language, Mama Mia. Hanggang sa dumating na nga ang punto na nagbunga ang aming pagtatalik. Nabuntis ko siya, Mama Mia, at syempre niyaya ko na siya kaagad na magsama na kami sa iisang bubong. Nagrenta kami para makabukod na sa pamilya ko. Mahirap nung una, Mama Mia, pero nakaka-adjust din naman kami. Sobrang saya ko nung lumabas na lalaki ang anak namin. Pangarap ko kasi talaga, Mama Mia, na ang una kong magiging anak ay lalaki. At Axel ang ibinigay naming pangalan sa kanya. Mama Mia, para maalagaan ang anak namin ay nagdesisyon kami na pansamantala muna siyang hihinto sa kanyang pagtatrabaho. Naging maayos naman at masaya ang mga unang buwan namin sa aming pagsasama, Mama Mia. Hanggang sa dumating ang unang kaarawan ng anak namin. Siyempre ay inimbita ko ang aking mga kaibigan, dala na din ang kani-kanilang mga partners. Mama Mia, alam ko na hindi tama pero hindi ko na iwasan na ikumpara si Joy sa mga girlfriends at partners ng kaibigan ko. Ilang buwan ko na rin kasing napapansin na hindi na nag-aayos ng kanyang sarili si Joy. Pati na nga ang kanyang pangangatawan ay pinabayaan na niya. Gusto kong sabihin sa kanya yon, Mama Mia, pero natatakot kasi ako sa magiging reaksyon niya. Lalo na kapag sabihin ko sa kanya na nawawalan na ako ng drive o gana sa pakikipagtalik sa kanya. Oo, Mama Mia. Buong akala ko nga noong una ay iba ako sa mga lalaki. Ang akala ko ay hindi importante sa akin ang panlabas na anyo. Ang akala ko mas importante sa akin na nagkakasundo at may koneksyon kami ng partner ko. Pero noong napabayaan na ni Joy ang kanyang katawan, ay doon ko lang nalaman na importante din pala sa akin ang itsura ng babae. Bagay na sabi ko nga ay hindi ko pinapansin noon. Mama Mia, hindi ko inakala na ang pagbabago ng panlabas na anyo ni Joy ang magiging dahilan upang muling maulit ang nagawa kong kasalanan sa kanya noon. Mama Mia, ang babaeng muling sumubok sa pagmamahala namin ni Joy ay nakilala ko sa aking trabaho. Isa din po siyang salesperson pero sa kabilang kumpanya naman. Mama Mia, dahil na rin siguro sa line of work, kaya sobra siyang maalaga sa kanyang sarili. Maganda siya, sexy, at laging mabango. Itago natin siya sa pangalang Jane. Mama Mia, ang mga katangian na yun ni Jane ay naging dahilan upang hindi ko mapigilan ang sarili ko na landiin siya. Nagumpisa kaming dalawa sa biruan hanggang sa naging totohanan na ang lahat. Wala naman kaming relasyon pero para kaming may mutual understanding pagdating sa sex. Purely pagtatalik lang talagang namagitan sa aming dalawa. Dahil si Jane, Mama Mia, ay may kasintahan din. Mama Mia, sa totoo lang, dahil sa pakikipagtalik ko kay Jane, ay nawala na sa aking isipan ang naging pagbabago ni Joy. Oo, may nangyayari pa rin sa amin ng partner ko, Mama Mia. Pero hindi na naging big deal sa akin ang kanyang physical appearance. Plinano ko na nga na putuli na ang nangyayari sa amin ni Jane noon. Pero ewan ko ba, sa tuwing nagniniig kaming dalawa ni Jane ay nawawala ako sa katinuan. Napakagaling kasi talaga ni Jane pagdating sa kama. Magaling siyang magpaligaya ng lalaki, Mama Mia. May mga ginagawa siya sa akin na hindi ginagawa ni Joy o ni Diane noon. Pero alam ko, Mama Mia, na hindi sapat ang sex para sa dalawang taong nagmamahalan. At sa totoo lang, ay hindi rin naging sapat ang galing ni Jane sa kama
para tuluyan siyang makapasok sa puso ko. Alam ko na puro pagnanasa lang ang nararamdaman ko sa kanya. At yun ang ginamit ko upang i-justify ang desisyon ko, Mama Mia, na putulin na ang ugnayan naming dalawa. Sa totoo lang, kapag naiisip ko si Jane, ay pagtatalik agad ang pumapasok sa isip ko. Walang iba, Mama Mia. Pero hindi ko pa nga tuluyang napuputol ang ugnayan naming dalawa ay nahuli kami ni Joy. Buti na lang talaga at sa text lang yon. Nakalimutan ko kasing i-delete ang text sa akin ni Jane, Mama Mia. At yon ang nabasa ni Joy sa cellphone ko. Mama Mia, alam kong masama pero hindi ko inamin sa kanya ang lahat. Sa isip ko ay matitigil din naman kung ano man ang meron sa aming dalawa ni Jane, kaya wala nang saysay upang aminin ko pa kay Joy ang lahat-lahat. Mama Mia, muli ko na namang nasaktan ang damdamin ni Joy. At gaya ng dati, yun pa rin ang sinabi kong dahilan sa kanya. Siguro, Mama Mia, hindi nyo man paniwalaan, pero yun naman talaga ang totoo kong dahilan. Kahit alam ko na doble ang sakit na maibibigay ko kay Joy, ay sinabi ko sa kanya ang totoo. Sinabi ko rin sa kanya, Mama Mia, ang isa pang dahilan kung bakit nagawa ko yun bukod sa kanyang ugali. Babe, sorry pero nadala lang talaga ako. Wala kasi nung mga nakay, hindi mo na inaalagaan ang itsura mo. Alam ko na wala ka ng oras dahil busy ka sa anak natin. Pero lalaki din ako, babe. At sa aming mga lalaki ay importante talaga ang panlabas na itsura ng babae. Pero pangako, pinutol ko na kung ano man ang meron sa aming dalawa. Paulit-ulit na paliwanag ko sa kanya, Mama Mia. Kahit ako ay hindi ko alam kung saan ko nakukuha ang lakas ng loob para masabi ko sa kanya ang lahat ng yon. Sa totoo lang, Mama Mia, ay naisip ko noon na paano kaya kung sinabi ko na lang yun kay Joy bago pa ako pumatol kay Jane. Magiging iba kaya ang takbo ng storya naming dalawa? Mama Mia, alam ko naman na dahil sa anak namin ay nagawa akong patawarin ni Joy. Umpisa pa lang kasi ng relasyon namin ay alam ko na pangarap na ni Joy ang isang buo at masayang pamilya. At swerte nga ako dahil mayroon na kaming anak. Kaya alam ko na kahit anong pagkakamali ko ay mapapatawad at mapapatawad ako ni Joy. Mama Mia, upang patunayan ko kay Joy ang aking pagsisisi ay niyaya ko na siya na magpakasal kaming dalawa. Medyo natatakot nga akong magyaya noon dahil sa tingin ko, Mama Mia, ay parang tatanggihan niya ako. Dahil nga sa nagkamali na naman ako. Pero nung nilakasan ko ang loob ko at yayain ko nga siyang pakasal, ay naging malugod ang pagtanggap niya sa proposal ko. Kulang pa kaming dalawa sa budget kaya naman nag-decide kami na magpakasal na lang muna sa West. Tanging mga magulang ko lang at ang lola niya ang naging saksi sa kasalang yon. Mama Mia, kahit ikinasal na kami ay naging mahirap pa din ang mga naging araw namin bilang mag-asawa. Alam naming dalawa, Mama Mia, na hindi pa niya ako napapatawad ng husto, lalo pa ating ginawa ko na namang dahilan ay ang kanyang panlabas na kaanyuan. Dahil sa sinabi kong yun, Mama Mia, ay nadagdagan ang insecurity ni Joy. At yun ay labis kong pinagsisihan, Mama Mia. Kaya naman, nagdesisyon ako na pabalikin na siya sa trabaho. Dahil iniisip ko na baka sakali ay muling mabuo ang kanyang kumpiyansa sa kanyang sarili. Nakiusap na lang muna ako sa aking mga magulang upang alagaan ang anak namin habang nagtatrabaho kaming dalawang mag-asawa. Pumayag naman ang mga magulang ko, Mama Mia. At natuwa naman si Joy na bumalik siya ng trabaho. Agad naman siyang natanggap sa kanyang pinag-applyan dahil maganda naman talaga ang credentials ng misis ko, Mama Mia. Nakita ko kung paano muling nakabangon ang asawa ko. Naging blooming siya ulit
dahilan upang mas lalo akong ma-in love sa kanya. Naging maayos na rin ang pakikitungo niya sa akin. Pero syempre, alam ko na hindi ko pa rin naibalik ng husto ang nawala niyang tiwala. Sa tuwing nagpapaalam ako, Mama Mia, ay kung ano-ano ang pumapasok sa isipan niya. Kaya naman dumistansya muna ako sa aking mga barkada at sa mga kasamahan ko sa trabaho. Mahirap, Mama Mia, na hindi niya ako pinagkakatiwalaan. Pero alam ko naman na kagagawan ko ang lahat kung bakit naging ganun ang asawa ko, kaya tinanggap ko na lang. Mama Mia, nagtulungan kami upang kahit kapwa busy kami sa trabaho ay may oras pa rin kaming dalawa para sa amin at sa aming anak. Unti-unti na rin naging maayos ang buhay at pagsasama namin, lalo na nung ma-promote na sa trabaho si Joy. Sobrang saya ko para sa kanya, Mama Mia, dahil alam ko na pinaghirapan niya talaga ng husto upang makamit ang promotion na yon. Kasabay ng pagkakapromote niya ay ang pagtaas din ng kanyang sweldo. Mas malaki na ang naiaambag niya sa aming mga gastusin sa bahay. At mas malaki na din ang kanyang ambag sa aming ipon dalawa. Mama Mia, hindi ko alam kung bakit. Pero nanliliit ako sa sarili ko noong naramdaman ko, Mama Mia, na mas malaki na talaga ang kinikita ng aking asawa. Bilang lalaki, alam ko na mas obligasyon ko ang pagpo-provide para sa aking pamilya. Kaya naman nakakainsulto sa pagkalalaki ko na mas malaking pera ang inaakyat ng asawa ko sa aming tahanan. Naging insecure ako, kaya sa tuwing nagyayaya siyang kumain sa labas, ay tinatanggihan ko, Mama Mia. Lalo na kapag sinasabi niya na siya ang manlilibre. Mama Mia, alam kong mali, pero hindi ko na na-control pa ang aking nararamdaman. At dahil sa insecurity ko, Mama Mia, ay nagawa kong maghanap ng ibang babae para lang may pamboost ako ng aking ego. Oo, Mama Mia. Kahit naging maayos na ang pagsasama namin ng asawa ko, ay nagawa ko pa rin siyang lokohin sa ikatlong pagkakataon. This time, ay hindi na dahil si Joy ang may kakulangan. Hindi na dahil siyang may mali, kundi dahil na sa sarili kong insecurity. Hinanap ko sa iba, Mama Mia, ang hindi ko maramdaman sa aming dalawa ng asawa ko. Gusto ko, Mama Mia, na ako yung nagbibigay sekuridad sa aming pagsasama at sa aming relasyon. Pero ang nangyayari kasi ay parang mas naging secure pa si Joy sa sarili niya kaysa sa akin. At hindi din naman nagtagal, Mama Mia, dahil nakita kami ni Joy nung kirida ko sa isang restaurant, ay doon kinumpronta niya kaagad kaming dalawa. Mama Mia, sobra akong napahiya sa ginawa niya. Kaya hindi ko napigilan na puwersahan siyang iuwi sa bahay namin. Masasabi ko na yun na ang pinakamalaking pag-aaway naming dalawa. Dahil sa insecure nga ako, kaya ko yun nagawa, Mama Mia, ay hindi pumayag ang ego ko na magpatalo sa aming pag-aaway. This time ay hindi ko sinabi sa kanya ang totoong dahilan kung bakit ako naglukong muli. Kaya siguro napuno na rin siya sa akin. Sinabi ko pa rin, Mama Mia, na siyang may mali. Sa kanya ko pa rin ipinahid ang aking pagkakamali, Mama Mia. Ayoko na. Sawang-sawa na ako sa palagi mo na lang panloloko sa akin. Sawang-sawa na ako sa ganitong sitwasyon. Paulit-ulit mo na lang akong sinasaktan. Bakit? Bakit? Dahil ba sa paulit-ulit din kitang pinagbibigyan? Dahil ba alam mo na paulit-ulit din kitang patatawarin sa ginagawa mong pangangabit? Alam mo, naging hobby mo na yan. Ayoko na. Umiiyak niyang sigaw sa akin, Mama Mia. Sa totoo lang ay noon ko lang nakitang sumabog ng gano'n ang asawa ko. Noon ko lang siya nakitang umiyak ng grabe. Pero imbis na lungkot at sakit ang makita ko sa kanyang mukha,
Nakita ko sa kanyang mga mata, Mama Mia, ang labis na galit sa akin. Kaya alam ko na nasaktan ko talaga siya ng husto. Mama Mia, noon ko lang natanong ang sarili ko kung bakit ko nga ba paulit-ulit na nagagawang sakta ng babaeng nagmamahal sa akin. Bakit ko nga bang nagagawang pasakitan ng babaeng sinasabi ko na mahal ko? Pagkatapos ng komprontasyon namin na yon ay nagkulong si Joy sa kwarto ng anak namin. Hindi siya lumabas kahit nung mga sumunod na araw. Iniwasan niya ako, Mama Mia, hanggang sa nagulat na lang ako isang araw nang pag-uwi ko galing sa trabaho ay hindi ko na siya dinatnan sa bahay. Pati ang anak namin ay wala. Tiningnan ko ang mga gamit nila, tama ako sa aking hinala. Wala na ang mga gamit nila sa bahay namin, Mama Mia. Nagpanik ako sa aking naisip na tuluyan na niya akong iniwanan. Hindi ako nagsayang ng oras, Mama Mia, at pinuntahan ko kaagad si Joy sa bahay ng lola niya. Nakahinga ako ng maluwag, Mama Mia, nung makumpirma ko na nandun nga sila ng anak namin. Pabayaan mo na muna ako. Gusto kong makapag-isip-isip. Gusto kong makahinga sa sitwasyon natin. Yun lang ang sinabi niya, Mama Mia, bago siya pumasok ulit ng bahay nila. Ni hindi na niya ako nagawang papasukin sa loob. Mama Mia, wala akong ibang nagawa kundi ang bumalik sa bahay namin. Nanibago ako sa katahimikan na nandoon. Ilang araw mula nung umalis sila ay hindi ko natiis ang pag-iisa. Nagdesisyon din ako na bumalik muna sa bahay ng aking mga magulang. Ikwinento ko sa papa ko ang aking mga nagawa. Mama Mia, galit na galit ang papa ko sa akin at pinagalitan niya ako. Muntik pa nga niya akong masuntok, Mama Mia, kung hindi lang siya inawat ng nanay ko. At natatandaan ko pa kung ano ang sinabi sa akin ng papa ko nung araw na nalaman niya ang lahat ng mga ginawa ko kay Joy. Ano naman ngayon kung mas malaki ang kinikita ng asawa mo? Mag-asawa kayong dalawa kaya dapat ay nagtutulungan kayo para sa pamilya nyo at hindi nagbibilangan. Mama Mia, marami pang naging pangaral si Papa sa akin noon. At sa bawat salita na binibitawan niya ay lalo kong natatanggap kung gaano talaga ako kagago para sirain ang pamilya namin dahil sa lecheng ego ko. Isang linggo pa ang lumipas nung tumawag sa akin si Joy para makipagkita. Mama Mia, aaminin ko sa inyong lahat na sobrang kaba ang nararamdaman ko noon dahil hindi ko alam kung ano ba ang i-expect ko sa muli naming pagkikita at pag-uusap dalawang mag-asawa. Hindi ko alam kung matatanggap ko kung sakaling tuluyang makipaghiwalay sa akin si Joy. Mama Mia, nagdesisyon kami na magkita doon sa dati naming bahay upang makapag-usap ng masinsinan. Naglinis ako ng bahay bilang paghahanda sa pagbabalik nila. Nagdasal talaga ako ng taimtim, Mama Mia, bago ang muli naming pagkikita. At laking tuwa ko naman nung dininig ng Diyos ang aking mga dasal kahit na ako ay isang lalaking napakamakasalanan. Dahil dumating si Joy kasama ang anak namin, dala-dala ang mga gamit nila. Hindi ko napigilan ng yakapin sila kaagad. Gusto kong maging malinaw. Hindi ako bumalik dito dahil gusto ko. Bumalik ako dito dahil sa anak ko. Dahil sa anak natin. Pero ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo para ayusin ang pagsasama natin. Huli na ito. At kung mauulit pa yon, wag mo na akong sisisihin kung masisira man ang pagsasama natin. Yan agad ang sinabi niya sa akin, Mama Mia. Hindi ako nakaimik hanggang sa nagsalita siyang ulit. Ang mga anak lang natin ang tanging dahilan kaya ako nandito. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Mga anak? Babe, buntis ka? Yan ang naitanong ko sa kanya.
Tumango siya bilang tugon, Mama Mia, kaya hindi ko napigilan ang muli siyang yakapin at hagkan. Mama Mia, sobra-sobrang pasasalamat ko sa Diyos dahil sa ibinigay niyang pagkakataon. At ang lagi kong ipinagdadasal ay ang maiwasan ko ng mga tukso na posibleng sisira sa aming pagsasama. Alam ko, Mama Mia, na napaka-imposible na maibalik ko pa ang buong pagtitiwala ni Joy. Pero tatanggapin ko yon. Basta ang importante sa akin ay nandito sila at kasama ko silang dalawa ng anak ko. Sa ngayon, Mama Mia, ay kapapanganak pa lang ni Joy. 6 months pa lang ang baby namin. At ang pangalan na ibinigay namin sa kanya ay Angel. Dahil alam ko, Mama Mia, na siya ang naging anghel upang muling mabuo ang aming pamilya. Sa ngayon ay pinagsisikapan naming pareho na matustusan ang pangangailangan ng aming mga anak. Mahirap man pero hinding-hindi namin isusuko ang laban. Mama Mia, halos linggo-linggo na rin ako kung magsimba. Araw-araw at gabi-gabi kong magdasal na sana ay patnubayan talaga ako ng Diyos at sana ay ilayo niya ako sa mga tukso. Dahil hindi ko na alam, Mama Mia, kung mapapatawad pa ba ako ni Joy kung sakaling magkamali at matisod man akong muli. Ipinangako ko rin sa sarili ko na babawi talaga ako sa aking asawa. Hindi ko nahahayaan ang aking sarili na muli pang matukso sa iba. Sa ngayon, Mama Mia, ay tinitrain ko na rin ang sarili ko na sabihin lahat ng napupuna ko para sa aming pagsasama ni Joy. Nang sa ganon ay hindi yun maipon at hindi yun maging dahilan para maghanap ulit ako ng iba. Iniwasan ko na rin ang aking mga barkada, pati na rin ang mga kasamahan ko sa trabaho na mga masasamang impluwensya, Mama Mia. Iginugol ko na lang sa trabaho at sa aking pamilya ang aking buong atensyon. Tuwing linggo ay magkakasama kaming nagsisimba. At tuwing uwian ng trabaho ay hindi talaga ako nag-overtime as much as possible, Mama Mia, para nang sa ganun ay makauwi agad ako sa pamilya ko at nang magkaroon kami ng quality time kasama ang mga anak namin. Hanggang dito na lamang, Mama Mia, at maraming salamat sa inyong pagbabasa nitong aking kwento. Nawa ay naibigay ko sa mga tagapakinig nyo ang aral na gusto kong ma-share sa kanila. Hanggang dito na lamang, nagmamahal, Junjun. Ilang pagkakamali ba para masabi mong tama na? Ilang pagkakamali pa ba ang gagawin mo para masabi mong natuto ka na? Ang paulit-ulit na pagkakamali para sa akin ay hindi na yun pagkakamali, kundi sinasadya na yun. Habit na. Para sa akin kasi ang pagkakamali dapat isang beses lang. Dapat kapag nagkamali ka, i-evaluate mo sa sarili mo kung ano ba ang pwedeng makuha mo mula sa pagkakamaling yun. Ano ba ang leksyon? At dapat paulit-ulit mong itatak sa isip at puso mo ang leksyon na yon nang sa ganon ay hindi mo makalimutan at huwag mo nang maulit pang pagkakamaling yon. Kaya lang naman nauulit ang isang sitwasyon ay dahil nagre-refuse tayo na mag-learn mula sa mga sitwasyon na yon. Maswerte ka, Junjun, sa asawa mo. Maswerte ka dahil paulit-ulit ka pa rin niyang pinapatawad. Pero sana naman ay huwag mo na siyang paulit-ulit na saknan. Alam mo ba na naniniwala ako na ang bawat butil ng luha ng isang matino at mabait na babae, lahat ng yun ay pagbabayaran mo sa huli. Kaya sana ay matuto ka na, lalo na ngayon na may anak ka na ring babae. Sana isipin mo na paano kaya kung siya ang tatanggap ng karma sa ginagawa mong pagkakamali sa nanay niya. Maganda yan na lagi kang nagdadasal. Kasi sabi ko nga, ang mga tukso ay hindi mo naman talaga nalalabanan. Dapat yun ay iniiwasan at sa gabay ng Diyos, yun ay tuluyan mo talagang hindi mahawakan.
Kung alam mo na ang mga barkada, mga kaibigan na kasama mo, mga taong nakapalibot sa iyo ay mga bad influence, ikaw na mismo ang umiiwas sa kanila. Minsan kasi, masaya ang sumama sa mga barkadang naglalakwatsa lang, happy-go-lucky lang. Pero isipin din natin na meron na tayong mga responsibilidad sa buhay. At yun ang dapat nating inuuna. Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa kwento na hatid sa atin ni Junjun. Naway na may natutunan kayo mula sa kanyang kwento. Huwag nyo pong kalimutang i-like at i-share ang kanyang video. Huwag nyo rin kalimutan na kung may sarili kayong kwento na nais i-share dito sa ating programa, ay malaya po kayong mag-email sa atin at mamamiacdo0317@gmail.com. Yun din po ang email kung gusto nyo akong ma-reach, kung may hihingin kayong payo, o kahit anong gusto nyong sabihin, pwede po kayong mag-email doon. Huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe itong ating YouTube channel na paunti-unti ay lumalaki kahit na paunti-unti everyday. Maraming salamat sa inyong suporta. Ako po ang inyong Mama Mia.